Today, we will examine Mark chapter 2 verse 27 in an exegetical way para ating mapakinabangan ang masustansyang laman nito. Dahil ang sabi ni Jesus, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Ngayon ang tanong ay, if the Sabbath was made for man, sino man ang tinutukoy dito? Hudyo lang ba? Hindi ba kasama ang mga Kristiyano? Kung titingnan natin sa original Greek, ang salitang man ay anthropos. Hindi ito tumutukoy sa isang lalaki lang o isang Hudyo lang. Ang anthropos ay ginagamit sa Greek to refer to mankind, humanity, the human race. So ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ginawa ang Sabat para sa buong sangkatauhan, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Kaya kasama dito ang mga Kristiyano. At kung babalikan natin ang Genesis chapter 2 verse 2 and 3, makikita natin na ang Sabat ay itinatag ng Diyos bago pa nagkaroon ng Hudyo. Sa creation pa lang sinasabi dyan, then God blessed the seventh day and made it holy. Sila Adam and Eve pa lang ang present dito, wala pa ang mga Israelites. At ang Sabat ay sa ikapitong araw. Ito ay banal. Inutos din ito ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11 na ipangilin ang Sabat sa ikapitong araw. At ang ikapitong araw ay Saturday yan. Kahit sa Bible, Luke chapter 23 verse 54, sinasabi dyan, it was the preparation and the Sabbath drew near. Ang preparation na ginamit dito ay galing sa Greek word na paraskeuē na tumutukoy sa araw na Biyernes, ang ika-6 na araw ng isang linggo. Kaya ang ikapitong araw ay malinaw na Saturday. Yan ang Sabbath day na nagsimula sa panahon pa nila Adan at Eva. Kaya kung ang Sabat ay para lang sa mga Hudyo, bakit ginawa ito ng Diyos bago pa man nagkasala ang tao sa Eden? Wala pang Israelites noon pero nandoon na ang Sabat. That proves na universal ito, hindi cultural. Kaya malinaw ang sabi ni Kristo ayon sa original Greek text na the Sabbath was made for anthropos, mankind. Kaya maling sabihin na ang Sabat ay para lang sa mga Hudyo. At ito pa, sabi ni Jesus, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Ito raw ang pinakadakilang utos. So how do you love God? This is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Ano ba ang una sa dalawang bahagi ng Ten Commandments? Yung unang 4 tungkol sa pag-ibig ng Diyos. And guess what? Kasama doon ang ika-4 na utos, remember the Sabbath day to keep it holy. So kung mahal mo ang Diyos, you can't ignore the Sabbath. You can say na I love God tapos ayaw mong ipangilin ang Sabbath sa araw na Saturday. Hindi natin trabaho na i-edit ang utos ng Diyos. Hindi natin pwedeng baguhin ang araw ng Sabbath para lang bumagay sa kultura or convenience natin. Ang iba kasi ay nagtuturo na kahit anong araw ay Sabat basta may Kristo ka. But that is wrong. Mali yan, kaibigan. Tinuturuan kang suwayin ang utos ng Diyos at ang pagsuway sa kautusan ng Diyos ay kasalanan. At ang sino mang namumuhay sa kasalanan hanggang sa huli ay hindi maliligtas. Hindi mo pwedeng sundin ang utos ng taong nagtuturo na suwayin ang utos ni Kristo dahil walang ibang gumagawa niyan kundi ang kumakalaban kay Kristo. Tandaan mo, hindi sila ang Panginoon ng Sabat. Ang Lord of the Sabat ay si Jesus Christ. At kung si Jesus mismo ang nagsabi na ang Sabat ay para sa lahat ng tao, bakit may mga nagtuturo ngayon na hindi na ito para sa atin? Gusto ba nilang dayain ang mga tao sa maling aral para hindi ito maligtas? Dahil kahit sa langit, ang lahat ng maliligtas ay mangingilin pa rin ng Sabat ayon sa Isaiah chapter 66 verse 22 and 23. Kaya when Jesus said na the Sabbath was made for man, malinaw na ang Sabat ay ginawa ng Diyos para kanino? Para sa iyo, para sa akin, para sa atin lahat. Ito ay regalo ng Diyos. Kaya huwag kang pumayag na hahadlangan nilang mapakinabangan mo ang regalo ng Diyos para sa iyo. I-grab mo ang opportunity, ipangilin mo ang Sabat sa ikapitong araw o sa araw na Sabado dahil isa ka sa dahilan kung bakit ito ginawa ng Diyos. Ito ay banal na araw na magkaroon ka ng special day para sa iyong tagapagligtas. Tandaan, the Sabbath is not about restriction. It's about relationship. Relationship mo sa Creator na naglaan
maglaan ng isang buong araw, hindi para utusan ka, kundi para makasama ka. Kung nais mong lumalim ang relasyon mo sa Diyos, balikan mo ang Sabat. Hindi ito burden, ito'y blessing. Tandaan, the Sabbath was made for you. Hindi ka ginawa para sa Sabat, pero ginawa ito ng Diyos para sa iyo dahil mahal ka niya.